Elder Arvin Joseph. Amen. Praise the Lord, Brother Ives. Hallelujah. Thank you, Lord. Sige, bigay natin yung malakas na papuri sa ating Panginoon. Come on. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. God is good. Parang gusto kong makumbinse sa ano nyo, sa sagot nyo. Minsan pa, God is good. Grabe, all the time. Amen. Napakabuti talaga ng Panginoon. Amen. Hindi magbabago ang kabutihan ng Panginoon. Praise God. Praise God, we're here today. Praise God for another opportunity. Ayan, tingnan mo nga yung katabi mo. Left and right. Masaya ka ba? Nakatabi mo yan. Are you blessed na kasama mo yan ngayong hapong ito? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You know, gaya nung nasabi ni Ate Christine, can I know before we go with our service with our YDC, pwede ko bang makita ang mga kamay ng mga nakapag-register na sa camp? So, konti pa lang. So, anong hinihintay natin? Sino dito? Camp na, camp na. Amen. Okay. Sino dito? Sige, by faith. Kasi lahat naman sa atin, lahat naman ng mga bagay na ginagawa natin, mga pinapangarap natin, lahat ng ginagalawa natin, it's by faith. This is a gesture of faith. YDC, raise your hand, pag-isipan mo muna, kasi kapag tinaas mo ang kamay mo, this is a declaration of faith already. Okay, sino dito sa YDC, sa ating lahat, itaas mo ang kamay mo kung gusto mong sumama ng camp. Riri, ikaw din? Sige, baba niyo na. So, lahat naman nagtaas ng kamay, mag-register yan in Jesus' name. Amen. Yung 4-7 na yan, si Lord ang magpro-provide. Amen. Basta magtiwala lang tayo sa ating Panginoon. YDC, camp ka na ba? Camp na. I believe we're all excited sa camp. But with all the things that are going around, na hindi not familiar, alam naman natin ang nangyayari ngayon, mas napapatibay doon sa katotohanan na malapit nang bumalik ang ating Panginoon. Amen. Sinong excited na sa pagbabalik ng ating Panginoon? Amen. Naalala nyo, last year, anong date yung sinabi nung isang propeta? September what? 25. Hindi nangyari yon. Siguro may mga iba na discouraged. Pero with everything that is happening today, sa lahat ng mga ayan na nakasama natin sa prayer points, nakikita nyo, hindi lingid sa inyo ang mga nangyayari sa mundo. All throughout the entire world right now, it only goes to show na malapit nang dumating ang ating Panginoon. Amen. Pakitapik mo nga yung katabi mo, sabihin mo, malapit nang dumating ang ating Panginoon. But in line with that, I want you to be honest with me. Sa mga nababalitaan nyo ngayon, actually hindi lang balita, nangyayari na sa atin. Ang taas ng, magkano na ba yung gas ngayon? 100 sa diesel. 118. And mag-go up pa yan. Do ang mga presyo, hindi pa, di ba? Hindi pa talaga apektado. Pero in the coming weeks, in the coming days and weeks, magtataas yan. And even kasamang mga tuition fee dyan eh. Pero nung mga nababalitaan nyo ito, I want you to be honest with me. Nung mga nababalitaan niyo itong mga nangyayari to, sino yung naranasan or naramdaman yung merong takot? Itaas mo ang kamay mo, kapatid. May worry. Konti lang. Praise God. Wala, hindi kayo worried, no? Magtataas ang tuition fee. Ay, magpro-provide naman ng Lord, no? Praise God. Pero may takot, di ba? May worry. Sabi nga ni Kuya Eves sa akin, ang takot, Kuya AJ, it's a natural na nangyayari sa atin. But you know, isa ito sa pinakahinihintay natin talaga. Pinakahinihintay natin na ang pagbabalik. Though marami kayong mga pangarap. Sino dito ang pangarap niya matapos siya sa pag-aaral? Amen. Sino dito pangarap niya magkaroon siya ng sarili niyang pamilya? Amen. Marami tayong mga pangarap. Pero ang pinakapangarap ng isang Kristiyano ay yung makapiling niyang ating Panginoon sa langit. And malapit na yon. Pero sa mga balitang nangyayari ngayon, ang Iran wala pang planong mag-ceasefire. Dire-diretsong pagtaas ng lahat. Bilihin, ang gas, pagtaas ng lahat. Meron sa atin, yan, nakakaranas ng takot.
nararamdaman ng takot o ano kaya ang mangyayari? 'Di ba? We're watching the news, sinintay natin kung anong nangyayari sa mundo ngayon. Ang mahirap pa, ang daming naglilipa ng mga fake news. Na ang trabaho ng mga yon, hindi po hindi po mga hindi sinasadya. Sinasadya po yon. Na nagsisilipa na ang mga fake news sa Facebook, sa kahit anong social media sites. Ang goal ng mga yon ay mabigay sa atin ang takot. Amen. Pero, ikaw kapatid, kung may takot ka ngayon, gusto kang encourage ng ating Panginoon before we go with our message for today. Sa lahat naman nagtaas ng kamay, it's fine. Actually, whenever we get to be honest, kapag nagiging honest tayo, alam ko na pag-aralan natin yon sa prayer meeting kay Pastor Joshua. Kapag nagiging honest tayo sa kung anong nararamdaman natin, not to the point of pagrereklamo, pero for example, Lord, may takot po ako. Lord, kinakabahan po ako. Lord, may agam-agam po ako sa mga nangyayari. Verbalizing your fear, the Lord can do something about that. And alam nyo, anong gagawin natin laban sa mga takot na nararanasan natin ngayon? Go back to the Word. You go back to the Word. Not to anybody else, not to anywhere else. Wala sa lugar yan. Nasa salita ng Panginoon. And I want you to encourage, I believe na declare ko ito lang last worship time sa prayer meeting, sa meeting of the prayer warriors. Can you please show Luke 21? Just imagine how good the Bible, how perfect the Bible is. Sino dito nag-e-enjoy sa devotion? Sino dito at natanggap na yung mga notebooks nyo at nag-start na kayo mag-notes sa devotion nyo? Ano? Absent? Sino dito nag-e-enjoy sa devotion na nagsusulat sa mga notes nila? Amen. Alam nyo, ang Bible na ito, just imagine, 2,000 plus years pang nasulat ito, na-accomplish to, na-kompleto ito. Pero tignan nyo kung gaano ka-relevant even at this time, tignan natin kung gaano ka-relevant ito. It only goes to show na ang Bible natin buhay. Ang salita ng Panginoon buhay. Hindi lang sa dati, hanggang ngayon, relevant. Dahil ang word ng Lord, it is powerful. It is alive. Because this is Jesus. Amen. Luke 21. Luke 21 verse 25 to 28. Can we show it? Sige, kung NIV. Tingnan nyo to. Tingnan nyo, ipagkumpara natin yung mga nangyayari ngayon sa sinasabi ng Bible about that, in those verses which, ulitin ko po, ito pong Bible na ito hindi nasulat kahapon. Hindi nasulat nung nag-umpisa yung mga gera. Hindi nasulat this year. 2,000 years ago. I want you to realize, everybody who's hearing my voice today, na ang Bible na ito hindi old-fashioned. Ang Biblia na ito hindi lang pang display. You want encouragement? Go to the Word. You want comfort? Go to the Word. You want company? Go to the Word. Because this is how powerful the Word of God is. Amen. Amen. Sinabi dyan, there will be signs in the sun, moon, and stars. Nakikita po natin yan. On the earth, nations will be in anguish and perplexed at the roaring and tossing of the sea. Ang ibig sabihin, naglalakihang mga problema ang mangyayari at nangyayari sa buong mundo. Nangyayari po ba ito ngayon? Hindi lingid sa kalaman nyo, nangyayari yan. 26, people will faint from terror. Marami ngayon nabubuhay sa takot. Because of what's happening. Because of kung ano yung nakikita sa balita, nagkikreate ng takot. Kaya nga tinanong ko sa atin kanina, sino bang may takot? May mga nagtaas na may takot ngayon. Nasabi yan sa Bible, people will faint from terror, apprehensive of what is coming on the world. Maraming tanong, maraming agam-agam. For the heavenly bodies will be shaken. 27. At the time, they will see the Son of Man coming in a cloud with power and great glory. Ano ang ibig sabihin na ito? Ito yung magsusundo na ang ating Panginoon. On 28,
When these things begin to take place, kapag ang mga bagay na yan, nangyayari na, sinabi sa salita ng Panginoon, which nangyayari na po talaga ngayon, sa kasalukuyan, stand up and lift up your heads because your redemption is drawing near. Sinabi sa salita ng Panginoon, nakikita mo na yung mga nangyayaring ganon. Nangyayari, kaguluhan sa mundo. Maraming apprehensions, maraming tanong. Hindi napapahinga. Pero sinabi sa salita ng Panginoon, if you see those things, kapag nakikita mo ang mga bagay na nangyayari sa mundo, tayo ka. Lift up your eyes, lift up your heads, dahil malapit na ang kaligtasan nating lahat. I know, we have so many dreams in our lives. We want to finish our studies. Marami, we want to work. We want to earn money. Amen. But the ultimate dream that a Christian has, yung masama siya sa rapture. Ang rapture, kapatid, malapit na, malapit na, malapit na. Malapit na. Hindi natin alam kung kailan. Pero 2,000 years ago, sinabi ng Panginoon, malapit na. How much more today? But, itong bagay na ito, hindi yan automatic para sa atin lahat. Let's move on with Luke 21. Ituloy lang natin. Give me time. Luke 21, verse 34 to 36. Katuloy po yan. Hindi pa tayo lumilipat. 21, sinabi, if things happen, kung nakikita mo nang nangyayaring ganyan, you stand up. You lift up your head. You lift up your heads, for your salvation is near. Amen. Luke 21, 34 to 36. Be careful. Pakisabi sa katabi mo, be careful. Be careful. Or your hearts will be weighed down with carousing, drunkenness, and the anxieties of life. Paano tayo aabot dun sa punto na kapag nangyayari, sinabi sa Luke 21, verse 24 to 26, you stand up, you lift up your heads, for your salvation is near. How can you get there? Do this. Be careful or your hearts will be weighed down. May mga anxieties. Kailangan i-guard mo ang puso mo. And that they will close on you suddenly like a trap. 35, please. For it will come on all those who live on the face of the whole earth. Sa ating lahat, mararanasan natin yan. 36. Be always on the watch. Kapag ba sinabing be always on the watch, you'll be on the watch just every YDC? Ano yung sinasabi? Pag sinabing be always on the watch, lagi. From Monday to Sunday, nakabantay ka. And pray that you may be able to escape all that is about to happen and that you may be able to stand before the Son of Man. So meaning to say, kung isusumahin natin lahat, yung sinabi kong verses sa inyo, ano ang gustong paggawa ng Panginoon? If we are to summarize, Kuya, meron po akong takot. Kuya, nakikita ko na po yung mga balita, iba't ibang klase ng balita na nakakapag-create ng takot. Ano ang sinasabi ng Bible? What can Christian do? What can a Christian, ano ang dapat niyang gawin? Stand firm, yes. How can you stand firm? How can you stand firm? Nandyan na ang sagot. Pray. How can you stand firm? How can you fight anxiety? How can you fight fear? Fear, natural occurrence yan sa tao. How can you fight those things? You pray. You pray and you never give up. You pray at all times. Because when we pray, kapag nananalangin tayo, that is an opportunity for us to be strengthened in our faith. Kaya nga, matanong ko sa inyo, sinong nag-enjoy sa prayer life niya? Amen. Sana hindi na to routine sa atin. Hindi na to routine lang. It's our opportunity to seek God whenever we pray. Amen. Kaya ngayon, tanong ko ulit, in all honesty, sinong excited na sa muling pagbabalik ng Panginoon? First trip tayong lahat, amen? Rapture. Huwag nyo na pong pangarapan
sa second batch. Huwag nyo nang pangarapin yung hindi kayo masasama sa rapture. Pangarapin natin, rapture pa lang, kasama na tayong lahat. And malapit na yon. Sabihin mo sa katabi mo, malapit na yon. Malapit na yon. Kaya mag-pray ka lagi. Mag-pray ka lagi. You know, we're just so blessed. We're just so blessed, really blessed. Na ang topic natin ngayon, how can we really prepare? How can we really prepare for end times? How can we really prepare for last days? You know, it's the Word. At alam nyo, napaka-timely at intentional talaga ng Holy Spirit. Actually, this Word, binigay ng Holy Spirit, binigay ng Banal na Espiritu sa ating senior pastor. And it is always, ganito ka nakakamangha ang salita ng Panginoon. Kaya nga gusto kong ipasa sa inyong mga kabataan, and even sa mga kasama po natin na medyo advanced ng edad, nakasama natin ngayon, praise God, you're here, na ang salita ng Panginoon, hindi siya nakakaboring. Ang pagbabasa ng salita ng Panginoon, hindi siya nakakaboring. Dahil kung gusto mo ang isang bagay, andyan rin, ka mabore. Pero kung sasawa ka, andyang 1 minute mo, maboring na ka. Pero tayo, sinong nagsasawa na sa presence ng Panginoon? Wala. Sinong nag-e-enjoy sa presence ng Panginoon? Hindi tayo maboboring even sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. Amen? Amen. Praise God. Tignan nyo, as what is happening in the world right now, the Lord is preparing us through His Word. Sa isang Kristiyano, how can he prepare for end times? How can he prepare for something that is about to really happen? Ang rapture is to know the identity na binigay ng Panginoon. Ano yung identity na pinag-aralan natin for the whole month of March? Destined to be like Yves. Mabait si Kuya Yves. Masipag si Kuya Yves by the grace of God. Pero walang sinabi sa Bible na kailangan katulad natin si Yves. Si Ate Christine ba? Christine, isa sa mga magaganda, sa mga singers and forerunners ng Calvary Temple. Masipag din to na teacher. Kailangan ba katulad natin si Christine? Even Paul, sinabi niya, imitate me. Gayahin mo ko. Si Paul ba yon? Si Paul bang pinapagaya niya? Ako? Gayahin mo? No. Sinabi ni Paul, imitate me as what? I imitate Christ. Kaya tayong mga Kristiyano, we are destined to be like not anybody but Christ. So at the end of this preaching for the whole month of March, makikita mo yung katabi mo, kahawig na ng ating Panginoon. Pero hindi pa yon yung huli. Makikita nyo ba? Kahawig na ng katabi nyo ang Panginoon. Ano daw? Anong sinabi mo, Carl? Si Carl po, isa sa AVS, nag-birthday po kahapon. Ha? Kaya nagpagupit po yan mahaba yung buhok niya. Praise God. Nagre-ready din sa rapture. Ayaw niyang mahabang buhok sa heaven Well, anyway, praise God. We're destined to be like Christ. Alam nyo, yun lang bilin ng Bible. Kaya nga binabasa natin to. Kaya we learn, we go here, we attend CUs, we attend... Sino dito active sa CU? Praise God, Lord. Praise the Lord. We attend YDC, Meeting of the Prayer Warriors. Para saan po yung mga bagay na yon? For us to be like Christ. That is our end point. That is our end point. Because we are made in His likeness. At the beginning of time, ganon tayong linalang ng Panginoon. Pero nagkaroon ng opportunity ang kasalanan dahil sa pagpili ng tao. Nasira yung imahe na yon. Pero dahil sa ginawa ng Panginoon, na-restore yung image. Pero dapat patuloy tayong nagiging kamukha ng ating Panginoon. Amen. So we have now in our topic, tingnan ko nga kung natatanda niya. First, destined to be like Christ in what way? Number 1, love. So, sa lahat ng marunong nagmagmahal na parang ang Panginoon, parang kung paano magmahal ang Panginoon, sabihin mo, ako yun. So ngayon, yung mga kaaway nyo, minamahal nyo na ba?
pinat... Next. Okay, sinabi niyan. After the love, we are to be like Christ in what way? Humility sa lahat ng humble. Magsabi ng Amen. Amen. Praise God. Ano kasi ang humble? Ginagawa ang ano? Ang kalooban ng ating Panginoon. Amen. Praise God. After humility, we are to be like Christ in what way? Forgiveness. Sino dito ang malaya na? Sino dito ang napalaya? Wala nang bitterness. Where all those chains that... Alam nyo, yung mga malaya kayo, parang kinakanta nyo, nakakulong kayo. I'm free! We are all free because of Jesus. Amen. Alam nyo, napag-usapan namin din sa ministry, kahit anong gawin natin kasi, there will come a time na masasaktan tayo at makakapanakit tayo. Pwede yon. Pero sa ating mga Kristiyano, we have by faith to choose to release forgiveness and ask for forgiveness. Huwag ka lang tanggap ng pagpapatawad. Dapat ikaw humihingi ka din ng tawad. Amen. So, lahat tayo malaya na. Amen. Amen. O paano kung nasaktan kayo? Na? Subukan mo lang, ano? Hindi ka. Parang walang natutunan. Kung masasaktan man kayo, may makakapanakit sa'yo, by faith, you release forgiveness. Amen. Huwag nating hayaan yung mga bagay na yan na kumulong sa ating lahat. Kasi ikukulong ka niyan kung hahayaan mong magstay yan sa puso mo. Baka habang nagsasalita ko ngayon, meron pinapaisip si Lord sa'yo na tao na nakapanasakit sa inyo o nasaktan nyo. Right after the service, you can chat, you can go to that person, ask for forgiveness, o sabihin mo, alam mo, by faith, pinapatawad na kita. Amen. And next, last week, sinabi ni Pastor Joshua, tinuro sa atin ni Pastor Joshua, love, the way of love, the way of humility, the way of forgiveness, the way of intimacy. O, sino dito masasabing close sila ng ating Panginoon? Parang hindi lahat. Sino dito magtaas ng kamay, close kay Lord? Amen. Kapag close ka kay Lord, anong meron ka? Kapag close ka kay Lord, what do you have in you? Bakala kong close kayo kay Lord. Anong meron kayo? Ano? Obedience. Napag-uusapan natin ngayon, di ba? Thank you, Kuya Clayton. Talaga naman, sinabi mo na agad, di ba? Intimacy. Kapag intimate tayo kay Lord, alam natin kung ano yung mga gusto niyang pagawa. Amen. Kapag intimate tayo kay Lord, alam natin ang will niya. Kapag intimate tayo kay Lord, tandaan niyo yan, yung peace, yung pagmamahal, yung joy, nasa atin. Amen. And today, we are going to talk about this. Ayan. Praise God. Be like Christ. To close this series, to sum up this series, to cap off this series, we are to talk about to be like Christ in obedience to God. Lahat ng mga obedient magsabi ng Amen. Amen. Sa Webster Dictionary, I don't know if Webster or Merriam, sa dictionary, ang obedience sinasabi, it's doing what has been told you to do. Gagawin mo yung bagay na sinabi sa'yo. So, halimbawa, may sinabi sa'yo, may inutos sa'yo, gagawin mo, susunod ka, magko-consider ka ng obedient. Amen. So, ganun kayo. Ganun kayo. Ginagawa niyo yung mga bagay na sinasabi sa inyo. Hello? Hello, 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 hello? Amen. Pero can we please, kasi kung iisipin natin, kung pagbabasehan natin ang obedience based sa dictionary,
simply doing what you're told to do, parang kulang. Tignan natin yung 1 Samuel 17:17 to 20. This is the story of David. Itong context na ito, can you please show it? Itong context na ito, si David, na-anoint na siya bilang next na hari ng Israel. Siya na yung susunod na hari. Just imagine this. Just imagine the picture of somebody na, sabi ni Samuel, ikaw ang pinili ng Panginoon na magiging hari. Kasi papalitan po si Saul. Dahil nga naging disobedient siya. Unrepentant siya. Papalitan si Saul. So ikaw nang bagong hari, sabi kay David. Sinabi po dyan, now Jesse said to his son, David, take this ephah of roasted grain and these 10 loaves of bread, amen, for your brothers and hurry to their camp. 18, take along these 10 cheeses to the commander of their unit. Meaning to say, inuutusan si David. Ang utos sa kanya, magdala ng pagkain. Magdala ng pagkain. Ito, ulitin ko, sinabi ko yung premise sa inyo kanina, itong si David, siya ang piniling hari. Next na hari ng Israel. Pero itong tatay niya, na alam din ng tatay niya na siya ang susunod na hari. Pero inutusan si David, magdala ka ng pagkain. Amen. See how your brothers are and bring back some assurance from them. Amen. 19. They are with Saul and all the men of Israel in the valley of Elah, fighting against the Philistines. 20. Early in the morning, David left the flock in the care of a shepherd, loaded up and set out as Jesse had directed. He reached out the camp as the army was going out to its battle positions, shouting the war cry. Okay, kung sinasabi ng dictionary, ang obedience is doing what you're told to do. Ngayong binasa natin to, what is something special right there? Ang premise, magiging hari si David. Uutusan siya ng tatay niya. Yung utos sa kanya, hindi man yung sama ka doon, makipaglaban ka doon. Kasi ang mga hari nakikipaglaban. Di ba? Ang mga hari tinitrain to be warriors. Pero ang inutos ng tatay niya, magdala ka ng pagkain sa mga kuya mo. Reading that, what can you see that is something special? When you see it, it will define what obedience is all about. Ano yung nakikita nyo niya? Kahit dyan lang, nandyan. Sino yan? Oy, si top 1, si summa cum laude ng CCA. Early in the morning, anong meron sa early in the morning? Anong meron sa early in the morning? Sige nga, tingnan natin kung matutumbok natin. Oo, di ba? Inutusan si David eh. Oh, anak, alam ko hari ka. Parang ganun yung context ito eh. Alam ko hari ka. Pero magdala ka ng pagkain. Kasi ang hari siya nag-uutos, di ba? Pero inutusan si David, magdala ka ng pagkain sa mga kuya mo. At tignan mo kung kamusta sila doon, tas balik ka dito. Bakit something special yung early in the morning? Yes. Ginawa niya with passion and compassion. Wow! Passion for God. Tiga Calvary Temple siguro si David. Compassion for men. Ano pa? Kasi i-correct natin yung notion na minsan akala natin, yun nga, dinidefine yung, hindi, ginawa ko naman eh. Ano pang problema? Ginawa ko na. Doing what you're told to do. That's obedience. For the dictionary. Pero dyan, what is something that is so important, an important detail about what really obedience is all about, what real obedience, true obedience is all about. What about preparation, Brother Jansen? He willingly prepared early in the morning. Meaning to say, kahit simple lang yung pinapagawa sa kanya, gigising siya ng maaga. Ganon siya ka-excited gawin
yung pinapagawa ng tatay niya. Kayo ba kapag inuutusan kayo ng mga magulang nyo, halimbawa papagawa bukas, mag-a-alarm kayo o ginigising pa kayo ng mga magulang nyo tapos pagkagising sa inyo, "Rrr!" Nakita nyo? So what am I pointing out here? Oy, wait lang. Magka-heart check tayo kasi talaga issue of the heart ang obedience. Umamin na kayo kasi magre-repent tayo mamayang communion. Sino dito yung struggle pa rin sa may mga magulang na nandun? Nakikita ko kasi tumatawa sila eh. Sino dito yung mga nahihirapan pa din, honest to goodness, na utusan ng mga magulang? Taas mo ang kamay mo, kapatid. Uy, thank you for being honest. Paki-video nga sila. De, joke lang. No, ipapost natin yan. Huwag tularan. Joke lang. Alam niyo, ang buhay natin, work in progress yan eh. Work in progress yan. Hindi ibig sabihin perfect na tayo agad. And obedience is also like that. Pero kailangan magbago tayo ha. Kasi kung dito, yes ka ng yes, tapos sa bahay, no, wait, no, may problema tayo, kapatid. Hindi yun pag-prepare sa end times. Kaya challenge ko kayo. Kung dito, yes kayo ng yes, dapat mas sa bahay. Paulit-ulit to, alam ko, napagalitan na tayo, na-correct na tayo ni Pastor Raleigh, ni Pastor Joshua about this. Pero ang word kailangan paulit-ulit. Sa mga nagtaas ng kamay, papacheck ko kay Pastor Joshua next week. Kung sino man magpe-preach. Kung hindi pa dumating si Lord. May tetabalat kung atsuko pa rin Kenny. Pero magpabago tayo sa ating Panginoon. Amen. Si David, excited. So what does this imply? Anong gustong ituro ng Bible about obedience? Obedience is not just simply doing what you are told to do. Obedience is having the right attitude when you're doing what you are told to do. It's not simply, sige, gawin ko. Pero, bota na mo. Ubisa. No. Tong ng paki-washing plate? Yes. Pwede ka magmamalis bukas maranon? Of course. Kahit sa mga ganong simpleng application lang, kahit sa malit na bagay, we can never obey those complex instruction. Kung dun sa mga simpleng instruction, parang nahihirapan na tayo, kapatid. Si David, alam niyang magiging hari siya. Pero hindi niya sinabi sa tatay niya na, otya kung utusan mo, karakal mimi kakapatid, hari ko eh. No. Obedience, remember this, listen up, is having the right attitude whenever you do something. Alam nyo, nakikita nyo yung mga masisipag yung mga forerunners sa baba? Ay, hindi nila. Nasa taas kasi, hindi ganun yung point. Nakikita sila nagtitinda sa baba. Kasi may instruction si Pastor Joshua, ang leader nila, na magtinda sila sa baba. Pero, pwedeng pinapakita nila na nagtitinda sila sa baba. For example, si Kuya Den. Example lang ito. At saka si Kuya JP. John Paul. Pareho natin silang nakikitang nagtitinda sa baba. Pero yung isa, deep inside, ayaw niya. Yung isa, gusto niya. Pero pareho natin nakikita nagtitinda sa baba. Pareho sa kung paano dinidefine ng dictionary na ang obedience is doing what you're told to do. Pareho naman nilang ginagawa. Pero yung isa, ayaw naman niya talaga, napipilitan lang. Yung isa, gusto niya. Kaya nga ang galing ng Panginoon. Sinabi ng Panginoon, I look at the outward. Kung pinapakita mo sa labas, kasi madaling dayain yung pinapakita natin sa labas. The Lord will look at what? Heart. Because obedience, remember, this is a matter of heart. Kaya nga, iwasan na natin yung mga ganong mga klaseng bagay na hindi nanggagaling sa ating pamagbusit. Pamagmamaya na lang. Ako na naman? Wala na bang iba? Iwasan na po natin yon. Alam nyo, kapag inuutusan kayo,
Bakit kayo inuutusan? Kasi nakikita nila, mas ibag kayo. Huwag niyong isipin na, ako lagi. Ay, akakita masipag kayo. Lalo na, sino dito yung may wini-win pa na pamilya sa gusto makasama sa church? Patas mo yung kamay mo. By faith. Lahat, kapag nagtatas na yung kamay, that's a gesture of faith. Wini-win pa. Okay. Tapos yung kagaling mong church, no? Alam ng nanay mo, galing kang church. Nak, pwede mong sa lesson yung pagkeranan ng kapatid mo, Ice! Metda ka balat, makanano mo lang invite. Paano mo mai-invite ang mga kapatid mo, ang mga magulang mo, kung sa bahay, napakatamad mo? Kenny, kulang na mo, mag-floor wax ka, pero king bale. Lele mo itang metong balat candy, mo agawa. That's hypocrisy, ladies and gentlemen. Kung ano ang pinapakita mo dito, kung ano ang magandang pinapakita mo dito, dapat sa bahay din. Okay? So this is what, kung si David nagawa niyon. David is never the source of true obedience. Meron lang modelo si David. And that's what we are going to talk about. It's 3:15. Amen. Si David, hindi siya yung source. Isa lang siya sa mga modelo. Inspirasyon. But the source, our model, our ultimate model of what true obedience is, will always be Jesus. Let's go to number 1. To be, Brother Ibes, ne? To be like Christ in obedience to God, we must, number 1, demonstrate our love and devotion to God. Listen up. Dahil tinuro, di ba? Sinabi nyo kanina, magaling na kayong magmahal. Marunong na kayong magmahal. Amen? You know, only love can produce true obedience. Magtatanong ako, sige. Ano yung mga maling reason, motivation for obedience? Anybody? If love is our should be and devotion to God. Because love, magkakonekta yan eh. Without love, hindi ka makakarating sa devotion eh. Ang starting point mo, love. Pero may tanong ko nga, kasi lahat tayo nag-obey by the grace of God. Pero upon learning, upon experience, ano yung mga maling reason kung bakit tayo nag-obey? Hands please. Then, you. Humihingi ka ng kapalit. Okay. Then, to impress. That's notable. Anybody? More. Kapag, kung hindi yung tanong nga, yung maling reason. Oh, sige. Naintindihan na natin. Thank you, Brother Ives. Meron pa? Ano yung mga maling motibo, maling reason kung bakit tayo nag-o-obey? Kapag, yes, Jeline. Obligation. Next. Meron pa? Over familiarity. Pinag-usapan lang natin kanina. Meron pa sa mga mothers po natin na nasa likuran. Ano yung mga maling dahilan kung bakit tayo nag-o-obey? Meron pong tinuturo doon. Si Sister Hannah. Si Teacher Cyrene pala yun. Sorry. Meron pa? Nape-pressure. Pwede din. Ano pa? Isa-isa natin ha. Nagpapa-impress. Kapalit. Humihingi agad ng kapalit. Pressured. Obligation. Naranasan nyo na ba yung 4 na yon? Naranasan nyo na? Ano yung feeling pagkatapos yung ginawa, yung bagay na pinapagawa sa inyo? Are you happy? No. Because it's not done right. How can obedience be done right? Do it in love. Do it in love. Alam nyo bakit kailangan ginagawa natin kapag pagmamahal? Kasi when it is done in love, it is easy to do it wholeheartedly.
Kapag binagawa mo yung bagay na pinapagawa sa'yo dahil mahal mo yung nagpapagawa sa'yo, madaling ibigay yung lahat. At gagawin mo yon nang masaya ka. Mahal niyo ba si Pastor Joshua? Do you love your youth pastor? Amen? So kapag may papagawa siya, di ba kapag may pinapagawa sa inyo si Pastor Joshua, halimbawa sasabihin niyo, oh, mag-campus minister ka. Nag-enjoy kayo? Hindi siya obligation, di ba? Sa mga campus ministers, alam ko lagi may instruction sa inyo si Pastor Joshua because we're aiming for that this season, ang mga campus ministers. Whenever may instruction sa inyo si Pastor Joshua, kapag pupunta kayo ng school, magka-campus ministry na kayo, masaya ba kayo? Masaya kayo. Bakit? Kasi kaluguran ni Pastor Joshua. Yung paggawa na naman makarokya kayo. At yung paggawa ng Pastor Joshua, kaya katamungan, ba't naman din kang Lord? Amen? So whenever you are doing something, you are obeying something, just like how Christ obeyed God. Do it with love. Sinabi ni Paul, everything must be motivated in love. Amen? Sinabi po sa Ephesians 5:1 to imitate God. Yan nag-uusapan natin dito kanina. Therefore, in everything you do, everything, lahat. Amen? Because you are His dear children. Sino dito ang mga anak ng Panginoon? Amen. Praise God. So ito yung challenge sa atin. Imitate God, therefore, in everything you do, because you are His dear children. Live a life filled with love. Puno ng pagmamahal. Amen. Following the example of Christ. Again, ang example, ang ultimate example will always be Christ. He loved us and offered Himself as a sacrifice for us, a pleasing aroma to God. Madaling sabihin yung I love you. Lalo na kung nagpapakilig kayo, madaling sabihin yon. Pero si Lord hindi naman lang nagpakilig. Nung sinabi niyang I love you, He loves us. He loved us and hindi natapos dun sa He loved us. Minsan ang I love you parang lip service na lang eh. Pero ang pagmamahal na nanggagaling sa Panginoon, hindi lang hanggang sa salita. Translated sa action. I love you. He loved us. Sinabi ng word ng Panginoon. And how did He love us? He offered Himself as a sacrifice. Are you getting the point of how obedient how obedient Christ is? Naging obedient ang Panginoon hindi dahil obligasyon. Just imagine ang bibigay niya yung buhay niya para sa atin na hindi naman natin deserve. While we were still sinners, marumi pa tayo, ibinigay niya ng buhay niya para sa atin. Obedience, not because He's obligated, not because it's trying to impress. Hindi dahil gusto niya may kapalit. Kung may kapalit lang, hindi naman natin mabigay. Ay hindi, Nanol Lord, God the Father, bibigyan mo ko, karok daw gali din eh. Nanong ako, walang kanon. Pero ibinigay ni Jesus ang buhay niya para sa atin. Why? Because of love. Kaluguran na katamo eh. Kaya tayo din, do it with love. Because when you do it with love, yes, may makapalit yan. May reward tayo. Praise God. Totoo yun. Motivation yan. Pero ang ultimate motivation mo, why are you doing things? Going to YDC, going to your forerunners, paging forerunner, pag-share ng gospel, pag-worship. Bakit mo ginagawa yan? Dapat masagot mo dahil mahal ko ang Panginoon. Dapat yun. May something wrong na ginagawa mo para magpa-impress. And, sakit ng kabataan ngayon yan. Kasi ang kabataan, uhaw sa validation. Generation ngayon, whether you admit it or not, kaya nga, tignan nyo kung paano ang mga kabataan magsuot ng damit ngayon. Mapang-enalamin nyulod mahalan. Diba? Bakit magsusuot ng ganon? Bakit magiging rebelde? Para magpapansin. Gusto ma-validate eh. Para magpa-impress. Kaya nga sa social media, meron tinatawag sa Instagram na curated. Alam niyo yung curated? Hindi ko din alam eh. Hindi, kapag curated daw, yung parang talagang nakaayos. O di nag-cause ng pressure. Masalese lang pa mag-post. Curated, parang aesthetic. Ayan.
Ay, kunin mo ko dito, magandang lighting. Sa coffee shop, no? Imbis na mag-fellowship, nagpicturan po. Kumuha ng maraming anggulo para mapalitan ng profile picture. Pagkatapos, tapos na yung oras, nagpaalam lang 30 minutes. Walang nagpag-usapan about the Lord. Nakapag-post ng profile picture, pero empty kasi walang napag-usapan about the Lord. Naintindihan yung point ko. Ginagawa natin ng mga bagay hindi para magpa-impress. Thank you for pointing that out. Ginagawa natin ng bagay. You have to always think about this. Even when you drink or eat, lahat doon motivated by love. Pero how can we love? How can we give love when we obey? Tingin nyo, oo kuya, sige. Kailangan may love and devotion sa Panginoon. O paano po yun? Sige, nandun na po ako kuya. O how can I obey with love? How can I do this with love? How can I preach with love? How can I sing with love? How can I go to YDC with love? How can I be a parent with love? Paano? Paano kaya? Paano? Importanteng may love eh. O paano niyan? Ha? Ano yun? Paano mo magagawa yung bagay na may pagmamahal? What, Ate Christine? Connect? Bakit ka ko-connect? Bakit ka ko-connect? Paano ka magkakaroon ng pagmamahal? Oo, gagawa ka ng pagmamahal, pero actually wala kang pagmamahal. Ang meron mo lang, pagmamahal sa sarili mo. O paano ka niyan gagawa ng may pagmamahal? Tama na yun eh. Bakit kailangan natin kumonek? Kasi siya yung source of love. Hindi mo mabibigay yung wala ka. So paano ka magkakaroon? Punta ka dun sa merong akda ng pagmamahal. Sino bang may akda ng pagmamahal? Ay, parang hindi kayo sigurado. Sino ang may akda ng pagmamahal? Sino yung author and source of love? God. So you have to be connected. Kaya nga kailangan natin yung preach ni Pastor Joshua last week, which is what? Naintindihan niyo yung benefit ng intimacy. You can never obey with love without intimacy. Kaya nga sinabi ni Jesus sa John 15, you know this, I have loved you even as the Father has loved me. Amen. Remain in my love. Sinabi, be connected in my love. When you obey my commandments, you remain in my love. Context of obedience done in love. Just I obey my Father's commandments and remain in His love. So kailangan we have to make sure connected tayo sa pagmamahal ng Panginoon. And how can we be sure na connected tayo sa pagmamahal ng Panginoon? We obey His commandments. Tingnan nyo, pag ganyan-ganyan siya, mararanasan mo yung pagmamahal ng Panginoon. Pagkaranas mo ng pagmamahal ng Panginoon, you will choose to obey the commandments. And when you choose to obey, kasi ang pagsunod po, hindi yan automatic. Pinipili. It's a decision. When you choose to obey, anong sinabi sa salita? You what? Naintindihan? Naranasan natin ang pagmamahal? The moment we've accepted Jesus, nabuksan ang puso natin sa pagmamahal ng Panginoon. And then there's this choice to obey. You choose to obey out from love, and then when you choose to obey, anong nangyayari? Nananatili kang connected sa pagmamahal ng Panginoon. Amen? Naintindihan natin? Kasi you can be in love with the Lord now, pwede bukas hindi na. That's why you have to always remain in the love of God. Ang tanong,
Konektado ba tayo sa source ng love? Konektado ba tayo sa source ng love? Kay Lord? Kapag konektado tayo, kapatid, walang magiging problema yung obedience sa atin. When we are sure we're connected with God's love, hindi magiging issue ang mga paggagawa ng Panginoon sa atin. Amen. And in line with that, being like Christ means showing love for God through obedience. So the way we obey God is a testament kung paano natin kamahal ng Panginoon. Amen. Do we love God? Amen. Ipakita natin sa pagsunod sa ating Panginoon. Second point. To be like Christ in obedience to God, we must fulfill our divine mission to save man. Tingin nyo bakit fulfill? Hindi do. Diba? Interactive ang preaching. Why do you think ang pinili at binigay na word ng Holy Spirit sa ating senior pastor, it's fulfill, not do? Kasi pwede namang do gawin. And what is our divine mission before we go there? What is our divine mission? Go and make disciples, which is found in Matthew 28, 19 to 20. Okay, clear. Pero bakit fulfill, hindi do? Do is a good thing. Gawin mo, do it. Pero buti, hindi ginamit ng senior pastor natin yung do. At hindi pinagamit ni Nalaw na gamitin ang do at fulfill. Ang ginamit. Bakit? Tingin nyo. Pag fulfill, ano ang pinag-uusapan natin dito? What? Pag fulfill. Whenever you say, I fulfilled it, it's a requirement. For example, in partial fulfillment, di ba? Pero kapag sa thesis, di ba may gano'n na in partial fulfillment? Pero kapag in fulfillment, ano ang gustong parating ng fulfillment? Ay, hindi, kasi kapag requirement, parang duty siya Hindi Fulfill. Kapag sinabing fulfillment, ano yung nakikita, ano yung parang notion na sinasabi ng word? From the word fulfill. Kailangan ano? Yun! Thank you, Pastor Ibes. Kapag sinabing fulfill, hindi lang pang-umpisa. Kapag sinabi kasing do, pwede mong gawin ngayon, bukas hindi. Pero pag sinabing fulfill, umpisa hanggang matapos. Alam nyo, ang pag-fulfill ng pag-win ng soul, hindi lang pangkabataan yan. It's a lifetime fulfillment. It's a lifetime call. Hindi ka mag-win ng soul kasi feel mo lang. Hindi ka mag-win ng soul kasi may time ka lang. No, it's a lifetime call for all of us Christians. And that word fulfill, parang si Jesus, nakita niyo yung ministry ni Jesus? Walang unfinished business. Sometimes sa atin, kapag hindi na natin feel, ayoko na. Marami dati, ako in my generation, sorry kung nakikinig kayo sa online, kaya I'm really blessed with your generation. Hanggang ngayon, nandito pa rin kayo. Ang dami kong mga kasama na sobrang sipag, na halos araw-araw nasa church po kami noon. Pero dumating ang mga pagkakataon sa buhay, iilan na lang kaming natitira. Bakit? Wala yung fulfill. Pero kapatid, whenever you do something, you have to make sure may fulfillment. You have to make sure na hindi ka lang pang-umpisa. Pinoint out na ni Solomon yan. Kasi alam niyo yung, baka may mga nakikinig dito na taga Spain. Worldwide kasi ang ating Alam niyo yung isa sa character na iniwan, 'di ba? May colonial mentality tayo. Dahil nasakop tayo ng Spain for how many years? Sa mga historians dyan. 300, how many 300? 300 what? 350? 333, di ba? 333 years, sinakop tayo ng Spain. At meron silang kaugalian na hopefully na bago na rin sa Spain yon, na iniwan sa ating mga Pilipino. Sige nga, kung familiar kayo sa history, ano yon? Letter N.
Ningas Kugon. Anybody familiar with Ningas Kugon? Ano yon? Ano ang Ningas Kugon? Hanggang simula lang. Pero ang mga Kristiyano, lalo na yung mga YDC, hindi lang pang simula lang. Tinatapos ang mga bagay na sinimulan. Kaya nga ang obedience hindi partial yan. Full yan. And I hope and I pray, alam nyo yung ang daming alam. Alam niyo yung pangarap ni Pastor Joshua na tuloy ako, nagiging emotional. Alam niyo yung pangarap ni Pastor Joshua sa generation nyo? Maraming mga pastors na magsisilabasan. Maraming mga missionaries magsisilabasan. Sa generation namin kasi wala masyado. Kokonti na lang kami. And kayo, mangyayari yon. Mangyayari po yon. Yung vision ng ating youth pastor, maraming mga pastors. Kasi ang reach ng Calvary Temple Philippines, hindi lang pang Angeles. Buong Pilipinas yan, kapatid. Mangyayari yon. Mafulfill yon. Kung kayo, hindi lang kayo pang umpisa. And I am seeing this generation na hindi lang pang umpisa. Dahil, amen. Nakikita nyo ngayon, ang daming mga, pwede bang sabihin yun, mga ministers in training ngayon? Yeah, Pastor Ives, Pastor, si Pastor Otab. Ay, alam ba nila sa pangalang ganon? Rocky? Bato. Praying pa yung si Kuya Matt. 3 lang yon. Pero ang pangarap ni Pastor Joshua, maraming mga pastor sa manggagaling sa generation nyo. At mangyayari po yon. Basta wag kayong susuko, magpatuloy kayo. Amen. Praise God. Sinabi po sa Romans 5:19. Romans 5:19, just as through the obedience of the one man, the many were made sinners, so also through the obedience of that one man, the many will be saved, will be made righteous. Sa ibang salon po dyan, all. Ang notion, ang pag-obey ng Panginoon, hindi pang sa Kanya lang. Ang obedience ni Jesus, linigtas niya tayong lahat. Because that's a divine calling. Sa atin din, we have this divine calling since we received the hope. We receive that saving grace of God. Dapat ipapasa natin yon. We have to finish that. Amen. Praise God. In Hebrews 5:8-9, tuloy-tuloy lang natin. Even though Jesus was God's Son, He learned obedience from the things He suffered. This is a wonderful revelation sa akin. Makinig kayo. Listen up. Wonderful revelation sa akin na tinuro din ni Pastor Manny sa amin. Ako, bago ko lang ito nakita. Nakita niyo to, si Jesus yung pinapatunguhan dyan. Sinabi dyan, He learned obedience. Anong ibig sabihin ng learned? Si Jesus yan, ha? Si Jesus po yan. Jesus, who is God. Pero sinabi po dyan, hindi naman magkocontradict ang Bible eh. Sinabi po dyan, He learned obedience. Anong ibig sabihin ng learned? Wala siyang background. So, ibig sabihin, kahit Diyos si Jesus, pero dahil nagkatawang tao siya, na parang kagaya natin. Minsan kasi ang notion natin, hindi ko kaya si Jesus ang may kaya niyan kasi Diyos siya eh. Hindi po. Nung nag-ministry po si Jesus, who is our model, He's like us. Pero paano siya nakapagpagaling? Paano siya nakakapag-effect ng miracle? Being a man, 100% man. Pinag-aralan po natin yan sa humility. Hinubad niya po ang kanyang pagka-Diyos for the 33 years na nag-ministry siya. Pero paano siya nakakapag-effect ng miracle? Paboritong katagatan ni Ives eh. Paano nakakapag-effect ng miracle? Paano siya nagiging effective preacher, teacher, healer? Paano? Bakit? Letter S. Kasi 2 words separated by an hyphen. Suot nung spirit-filled po siya. So when you are spirit-filled, you can also effect miracle dahil vessel lang po tayo. Amen? Ibig sabihin si Jesus was not automatically obedient. Natutunan niya, itinuro sa kanya. May mga struggles din siya sa obedience. Nakita natin yan sa
the night sa Garden of Gethsemane, Lord, if there's other way. Kasi nararamdaman niya na yung pressure, yung agony, yung pain. Lord, may iba po bang paraan? That struggle. But at the end of that discourse, at the end of that statement, not my will, but your will be done. Anong gustong sabihin sa inyo? Ang obedience natin, hindi agad perfect. Pero natututo tayo dapat. Amen. Praise God. And then in Luke 19:10, for the Son of Man came to seek and save the lost. Thank you, Lord. Ang Panginoon, ito ang mandate niya when He ministered to seek and save the lost. And right now, dahil nasa atin ang Panginoon, this is also our mandate. To seek and save the lost. Hopefully, maging active participant po tayo sa ganitong mga bagay sa campus. Kasi maraming lost. Maraming mga nawawala. Lalo na ngayon, maraming takot. Maraming gaya ng mga opening statement natin kanina. Pero how can they combat fear? Tayo po. Tayo ang gagamitin ng Panginoon. Sa campus, sa bahay, amen, sa trabaho, tayo po ang gagamitin ng Panginoon. Ang tanong, willing po ba tayong magpagamit sa Panginoon? Amen. Willing po ba tayong magpagamit sa Panginoon? Amen. Sino dito ng mga campus ministers na? Sino? Pakitaas ang kamay ng mga campus ministers. Currently. Okay. Sino dito yung gusto maging campus minister? Pinagpe-pray niya maging campus minister siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Pakitaas na mga kamay ng mga estudyante. Ang dami natin. Ang dami nyo. Sana ma-challenge kayo dito. Win your campus this 2026. Alam ko, bakasyon nyo na, di ba? Anong next school year, academic year nyo will start on June? June na. June? Ay, magkakampa naman. Hopefully, yung mga 10 nagtaas na gusto, mag-multiply yon na lahat ng mga nagtaas na mga estudyante magiging campus ministers to reach, to seek, and save the lost. Amen. Praise God. Lastly, praise God. You know, sinong natuto for the whole month of March sa topic natin? Sino dito nadagdagan ng learnings? Maganda yan, no? Magandang marami tayong natututunan. Pero alam nyo, napakaganda talaga. Ang galing. Ako talagang na-amaze talaga ako sa salita ng Panginoon. And even kung paano pinagkakasunod-sunod ng Panginoon kay Pastor Manny itong word na to. Alam niyo yung last point natin? Wait lang, huwag niyo pakita. Kasi magandang natututo tayo. Maganda yan. Knowing things, new things, that's beautiful. Pero dapat hindi lang nare-retain dito. Hindi lang hanggang dito. Kasi ang mga Pariseo, matatalino. Matatalino yan. Maraming alam yan. Maganda yung maraming alam eh. Lalo na yung generation nyo, you're thirsty for knowledge. Uhaw kayo sa mga kaalaman eh. Kaya nga ang dami nyo mga sinesearch, di ba? Ay, wait lang. Before anything else, napag-usapan natin sa worship team, sino dito gumagamit ng AI? Sa mga sa mga projects nyo? Raise your hand. Wow! Bakit kailangan niyong gumamit ng AI? Ha? Ang dami pala. Para ang AI hindi dapat nagpapadali ng buhay yan, ha? Tandaan nyo, beware of AI. AI can be a tool, pero it will never substitute your thirst for knowledge. Hindi porke gusto mong mabilis mangyari, mabilis kang makabuo ng something, gagamit ka ng technology. Challenge ko sa inyo mga kabataan, kasi kami wala namang AI. Last 3 years ago. Lang AI. Kailangan mong mag-search, pumunta ka ng library. Nagla-library pa ba kayo?
Oo, library, magko-computer kayo, AI. Hindi. Alam nyo, ang mga basic, wag nyong kalimutan. Wag kayong mag-conform sa kung ano yung uso ngayon. Kasi it will diminish the way and the desire for you to learn. Kasi learning is never easy. Learning involves hard work. Kung AI ka lang ng AI, patay tayo dyan, kapatid. Walang hard work. Walang hard work. Magiging madali ang lahat. Hindi kayo magiging determinado. Kaya nga yung mga nagtas ng kamay kanina, praise God for being honest, but I challenge you with this. Gamitin yung AI tool lang para pag-check ng grammar. Pero para halimbawa, make me a 100-word essay, patay tayo dyan. Hindi. Walang ganon. Wala sanang ganon. Huwag niyong padaliin ng buhay dun sa mga ganong bagay. Kailangan ng hard work even sa learning. So, going back, marami tayong alam. Pero dapat na-translate because this is our third point. Lahat na mga natutunan natin, even in the past, mawawalang kwenta yan kung hindi natin gagawin ito. Number 3. Live our lives as Jesus did. Mawawalang kwenta yung mga bagay na natutunan mo kung hanggang dito lang at hindi mo isinabuhay. Marami kang ang alam, hindi naman na-apply, walang kwenta. I'm to point out with you, give me time, 5 minutes, in Matthew 7:24-27. I believe some of you know this. Ito, napaka-powerful na illustration to. Matthew 7:24-27. This is the parable, the story of builders, 2 builders. Therefore, everyone who hears, nakapakinig, nalaman, nadagdag yung knowledge, these words of mine, from the Bible, from the preaching, from the encouragement of your forerunner, and puts them into practice, isinabuhay. You live what you learned. Is a wise man who built his house on the rock. Next, tignan nyo yung mangyayari. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house. Ano ang gustong sabihin ng 25? May crisis na darating. May crisis na dumating pala. Crisis. Just like what is happening in our nation today, in our world today. Yet, kahit may crisis, it did not fall. Bakit? Kasi yung natutunan, hindi lang hanggang dito. Hindi lang nagpatalino. Na-translate sa action. Isinabuhay yung mga bagay natutunan. Amen. Because it had its foundation on the rock. Hindi po natatapos dyan. Next builder. But everyone, first builder, second builder. But everyone who hears these words of mine and does not put them into practice, meaning to say, umupo ka sa YDC, nakinig ka sa YDC, na-bless ka kuno sa word ng Panginoon, and does not put them into practice. Oo, nakinig ka, oo, natutunan mo, pero hindi mo na-i-apply, ito ang sitwasyon. It's like, kung kanina, wise man. Ngayon, foolish. Kaya hindi sapat na alam mo lang. Hindi sapat na matalino ka lang. Hindi sapat na nadadagdagan lang yung information. No. Pero praise God, those are wonderful things. Who built his house on sand. Ito yung kalunos-lunos na sitwasyon. 27. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house. Ano napapansin nyo sa buong portion na to ng Bible? Pareho lang sila ng dinadaanan. Walang mas advanced, walang mas ganitong level. Pareho po sila ng mga situation. Pero itong bahay na ito, itong builder na ito, yung bahay niya, it fell with a great crash. That's why I challenge you. Hindi sapat na matalino ka lang. Hindi sapat na marami ka lang alam. Maganda yung marami kang alam, pero mas maganda yung alam mo na isa sa buhay mo. And that is a challenge sa atin pong lahat. Amen. Sinabi po dito, 1 John 2:6, those who say they live in God should live their lives as Jesus did.
Hindi lang lip service yan. Dapat nakikita natin sa buhay natin yan. 1 Peter 2:21, to this you were called because Christ suffered for you, leaving you an example that you should follow in His steps. Praise God. Alam niyo yung buhay natin? Ang buhay na create ng Panginoon sa atin, magkakaroon lang yan ng sense, magkakaroon lang yan ng purpose, kapag ang buhay natin ay pinili nating isurrender sa ating Panginoon. Minsan or madalas tayo nagde-decide eh. Hindi ganito. Kaya nga alam nyo, di ba nung mga prep tayo, sino dito naranasan mag-prep? Siyempre lahat tayo, di ba? Hindi naman tayo mag-grade 1 kundi mag-prep. Di ba, hindi ko alam kung ginagawa nyo pa rin to, yung when I grow up, I want to be. Di ba sinabi niyo sa inyo, di ba? I want to be a Superman. Gusto yung brief mo nakalabas? Si Superman ba yon? Hindi Pero alam nyo, kung titignan nyo, listen up. I believe si Pastor Manny din nagsabi sa amin dito, may mali eh. When I grow up, I want to be. Alam nyo, hindi dapat I want to be. What God wants me to be. Hindi dapat yung kung ano yung gusto ko. Kasi kung ano yung gusto mo, pwedeng ikapahamak mo. Pero kung ano yung gusto ng Panginoon para sa'yo, kahit kailan, hindi mo ikakapahamak. Hindi mo ikakapahamak, mabibless ka pa. Kaya nga whenever we say, when I grow up, alam nyo, pagkatapos ko ng college, si Ate Yumi, nag-uusap kami ni one time because it's a dilemma, it's a crossroad for her. Sinabi ko lang, you pray for it. When I finish college, gusto ko magtrabaho sa ganito. Ay hindi, bago yon. Ano kaya yung gusto ng Panginoon para sa akin? Iwasan na natin yung magdidesisyon ka na ang kinukonsulta mo lang ang sarili mo. When you decide on things, small, medium, large scale of decision making, learn to consult God and trust Him. Proverbs 3:5-6, di ba? Trust Him with all your heart and lean not on your own understanding. Amen? Amen? Amen. Hallelujah. In Philippians 2:8, and being found in appearance as a man, si Jesus to, He humbled Himself by becoming obedient to death, even death on a cross. Nangyari to. Hindi lang to knowledge. Nangyari talaga to. Because this is what obedience, true obedience looks like. We live what we know. Amen? Kaya nga, alam niyo, challenge sa atin to lahat. No? Sino dito madali para sa kanyang sumunod? Diyan dirit ko yan, siguro ne. Pero dito, sino dito honestly nag-struggle sa pag-obey? Alam nyo, konti lang. Wow. Praise God. Praise God sa buhay nyo. Alam nyo, di ba, itong obedience na to, it's a paulit-ulit natin tong pinag-uusapan. Pero alam nyo, ang Bible, from Genesis to Revelation, it's a story of obedience. Never tayo magsasawang pag-uusapan ng obedience. But for obedience to be true and effective sa ating mga buhay, it should be done with total surrender. Kaya nga, itong obedience na ito mahirap kapag ang sarili mo pa rin ang nagde-decide. Lalo na kasi kapag may papagawa ang Panginoon, madalas yung ayaw mo eh. Ayaw ng flesh mo eh. Kaya nga ang susi dyan, surrender. May pinapagawa ang Panginoon, Lord, hindi ko po ito kaya. Hindi ko po ito likas. Lord, kakausapin ko yon para i-share yung gospel. Paano po kung ma-reject ako? You pray. Pero bigyan niyo po ako ng kalakasan, Panginoon. That's surrender. Whenever merong pinapagawa ang Panginoon sa atin, bago tayo magreklamo, learn the gift. Learn the gift of prayer. The power where we can see the power whenever we pray. Kaya nga, sinabi sa Galatians 2:20, which is also a familiar verse, the total surrender, I have been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. Meaning to say, ang nabubuhay na sa atin, hindi na tayo. Sa buhay natin, hindi na tayo. Ang Panginoon na, the life I now live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me.
kapag ang Panginoon ang nabubuhay sa atin. Araw-araw yan. Kaya nga, ang obedience, alam ko na ano na to ni Pastor Joshua, ang center word niyan, it's die. When you obey, you die to yourself. Namamatay na yung flesh. Kaya kahit gaano pa kahirap yan, nagagawa natin. Pero for obedience to be possible, listen up, last. Kasi mahirap eh. Ulitin ko, sino dito nahihirapan mag-obey? Taas mo yung kamay mo. O, di ba? Lahat tayo. Mahirap po talaga yan. Mahirap. Pero magiging posible po yan when you do obedience in partnership with the Holy Spirit. Obedience, true obedience is possible when you do it with the Holy Spirit. Kaya nga sabi ni Jesus, the Holy Spirit is your helper. Kung mahirap, Lord, mahirap po. Pero empower niyo po ako. Mabibigla ka na lang, magagawa mo. Tapos, ang maganda, hindi mo pa yung pagmamayabang. Daging posible lang dahil sa banal na Espiritu na nagtatrabaho sa ating mga buhay. And we will obey, not because we're worthy, not because we can, not because we're able. We will obey because of the grace of God. Dahil sa biyaya ng Panginoon. Kaya ngayong hapong ito, sinong excited ng mag-obey? Amen. Amen. Hallelujah. Sige nga. Bago tayo mag-communion, sige worship team, let's go. Bago tayo mag-communion, tanong ko nga ulit, sino lahat mga estudyante dito? Raise your hands. Nandito si Pastor Joshua eh. O sige, baba. Sino yung mga campus ministers? O ngayong pinag-usapan natin yung obedience, babahin kamay nyo. Ngayon, tatanong ko kayo, kailan ang next pasukan? June 2026. Tama. Ano ngayon? March. Technically, meron pa tayong 2 buwan. 2 buwan para matrain, 2 buwan para magpalakas ng loob. O ngayon, tatanungin ko ngayon. Ngayong natutunan natin ang obedience, ang totoong obedience, sino na ang willing at ready maging campus ministers sa next school year? Itaas mo ang kamay mo, kapatid. Okay, nadagdagan. Pero hindi pa lahat. Pero okay lang, madadagdagan yan. Magkakampa tayo. Hopefully, may obedience be a daily call sa ating mga anak ng Panginoon. Alam nyo, ang magpapatunay, before we sing our ministry song, before we take the communion, ang magpapatunay na anak tayo ng Lord, that one. Kung paano tayo sumusunod sa Kanya. Kaya in the last days, alam ko pinag-aralan nyo to. Kasi malapit na yung last days, di ba? Pinag-aralan natin to. Last na lang. Tingnan ko kung natatandaan nyo. In the last days, there's this parable. Ano yung paghihiwalayin na hayop ni Jesus? Sheep at saka goat. Tama yun. Kasi nasa isang ano lang yan eh. So in the last days, sinabi, paghihiwalayin yung sheep at saka goat. Tingnan nyo kung gaano kagaling ang word ng Lord. Because we are in the last days. And this is a challenge. Not to pressure, not to condemn, but to encourage us. To challenge us. Paghihiwalayin nyo yung sheep at saka goat. Kasi in the history, nung ginawa yon dati, hindi masyadong obvious yung distinction nila. Pero bakit sila paghihiwalayin? Bakit kailangan silang paghiwalayin? Anong pagkakaiba ng sheep at ng goat? Bakit kailangan? Ba't hindi lahat pwede? Pwede naman lahat eh. Creation naman ni Lord yun lahat eh, di ba? Pero bakit paghihiwalayin yung sheep at saka goat? Bakit? Yes. Yung goat, yes. Praise the Lord. Ganun lang kasimple yon. Ang sheep, bakit kailangan pong paghiwalayin, kuya, in the last days? Kasi ang sheep, sila lang ang pupunta ng langit. Ang sheep, ano ang sheep? Sila yung mga taong sumusunod sa shepherd. And sino ang good shepherd natin? Kaya tanong ko sa inyo, sino ang mga sheep
ng Good Shepherd. Amen. Kapag sinabi niyong yes, kailangan kakitaan tayo ng obedience. Ganun lang po kasimple yan. Sige lang, sa lahat ng sheep, can we all stand in the presence of God? And let us honor the Lord. Itong kantang to, yung meaning niyan, that's actually the totality of our Christian life. Lord, ang meaning niyan, loobin mo, Panginoon, ang buhay ko, maging banal mong tahanan. Anong gustong sabihin? Lord, sinosurrender ko ang buhay ko sa iyo. Ibinibigay ko ang buhay ko sa iyo, Panginoon. Gamitin niyo ako. Ayoko nang ako nang mag-decide. Ayoko nang ako magplano. Ikaw na, Panginoon. Kaya habang kinuha natin ang communion elements, though this is not a routine, I always tell you this. As we sing this song, let this be a declaration today. We will declare and we will commit once again. Lord, I surrender my life to you. I want to live a life of obedience, true obedience. Obedience from love, motivated by love, to fulfill your mandate and to live as how you lived. Praise God.